maging mabait ka sa mga nasa ibaba. Huwag mong ibabrag na nandito ka at nandiyan lang sila. Ramdam naman ng mga nasa ibaba that life is not so fair talaga. Pero wag mo nang iparamdam pa sa kanila. Nakadapa na, isusubsob mo pa. Yung ini-scam na mga mahirap lang, yung mga pinauutang, tapos ang laki ng patubo. Siyang nagsabi, ano man ang gawin mo sa isa sa maliliit na ito, sa akin mo ginawa. At kapag sa kanya natin ginawa, anong sinasabi ng Proverbs 19:17? Pinapautang natin siya. At kapag pinautang natin ang Diyos, magbabayad siya. And how do you expect God na magbayad sa iyo? Tumutulong tayo mula noon hanggang ngayon, mula sa ating pangangailangan. Tayo rin ay nangangailangan. Kaya hindi yun tulong. Pagmamahal yun. Kapag tinulungan ka ng kapatid mo at kailangan din niya ng pera, tinulungan ka ng kaibigan mo, kailangan din niya ng pera. Kapag tinulungan ka ng magulang mo, kailangan din niya ng pera. Don't call it help. It's love. Huwag mong sabihin lang, tinulungan ako ng kapatid ko. Ang sabihin mo, mahal ako talaga ng kapatid ko. Kamakailan ay nag-viral yung reklamo ni Vice Ganda sa Philippine Airlines hinggil sa kanyang pangit na karanasan nang sila'y pauwi na dito sa Pilipinas galing Thailand. Ganito ang kanyang tweet. Grabe ka at flypal. Grabing pangaabala at perwisyo ang dinulot mo sa masayasanang trip na ito. Bakit kayo ganyan? Ilang beses nyo kaming pinaranas ng overbooking sa puntong di na nakasakay ang kasama namin. Ngayon ako naman ang nawala ng upuan. At mabilis namang nag-reply ang PAL. Ganyan ang sulat. Napuna tuloy ng ibang mga netizen ang sabi ng isa, basta celebrity ang nagre-reklamo, mala-essay ang explanasyon. Pag ordinaryong tao, one sentence lang. Banat naman ng isa, siguro kung hindi si Vice Ganda ang nagreklamo, deadma lang sila. Totoo ba? Sa bagay, minsan, kapag may nalaman tayong namatay, nagwapo at maganda, nangihinayang tayo. Lagi nating sinasabi, ay, sayang naman, ang ganda pa naman, ang gwapo pa naman, bata pa. Bagamat 40 na, Father, bata pa yan. Oo nga. Bakit ganon? Minsan, kapag 20 anyos lang yung namatay, di gwapo, hindi maganda. Ano sinasabi mo? Ay, oras na niya. Grabe siya. Kaya nangyayaring talaga yung hindi patas na pagtingin sa kapwa-tao in many different forms. Ibang pagtingin natin sa may itsura, sa matalino, sa mayaman, sa may impluwensya. Nag-uuna-unahan tayo sa pag-entertain sa kanila. Parang hindi tayo nabubor, napapagod sa pag-estima sa kanila. Pinakikitunguhan natin sila lagi ng maganda. Pero kapag hindi kagandahan, hindi kagwapuhan, laging pinagtatawanan, tampulan ng tuksuhan ng tawanan. Pag mahirap, netsipwera, inaapi, pinagpapasapasahan, pinaaasa. Kapag hindi ganong matalino, iniisahan. Kapag wala ng boses, mas lalong hindi pinakikinggan. Kaya nga meron tayong palasak na kasabihan, iba na nga naman yung tinititigan sa tinitingnan lang. Mapalad ka kung isa ka sa mga tinititigan. Pero tandaan mo, kung isa ka sa mga tinititigan, meron kang pananagutan sa mga tinitingnan lang. Basic dyan yung kapag ikaw yung nasa itaas, mas makapangyarihan ka, mas may say ka, mas matalino ka, mas malakas ka, literally and figuratively, mas maging mababang loob ka, maging mabait ka sa mga nasa ibaba. Ikaw ang dapat mag-adjust kasi may ibababa ka pa. Sila wala nang minsang itataas sapagkat nahihiya sila o baka hanggang doon na lamang talaga ang kaya nila. Huwag mong ibabrag na nandito ka at nandiyan lang sila. Huwag ganun, Brad. Basic na halimbawa, ayan, napapanahon. Long weekend. Kaya ayan na. Umuwi na galing Maynila yung mga feeling main characters ng pamilya. Yung mga galing Maynila, yung mga nag-aaral dyan, yung mga maganda ang trabaho, nagbibigay ng malaki sa kapatid, sa magulang. Ayan tayo Di ba? Pag nandyan sila, yung mga kamag-anakan mong pagbaba ng sasakyan, naka-shades kahit umuulan.
Pag nasa bahay, natataranta hindi lang ang mga kasambahay, kundi pati na ang mga kamag-anakan. Ano ba ang gusto? Saan mo ba gustong pumunta? Minsan makikiramdam ka pa. Maganda ba mood niya? Diba? May kaibigan kang ganyan. May barkada kang ganyan. Na kapag kausap mo, ramdam mo ang inyong kaibahan. Huwag ganyan. Ang sabi sa Kawikaan o Proverbs 22 verse 2, lahat tayo likha ng Diyos, mahirap mayaman. And the rich, the famous, the good-looking, the strong, we're not created by God with some form of special ingredient. No. Lahat tayo, we were created, every one of us, in the image and likeness of God. Tayo lang talaga yung naglagay ng agwat na may mayaman, may mahirap, may mahalaga, may walang kwenta, mayroong may itsura, mayroong wala talagang itsura, walang mukha. Grabe, di ba? And the Lord is telling us, hindi dapat ganyan. Huwag ganyan. Ramdam naman ng mga nasa ibaba that life is not so fair talaga. Pero wag mo nang iparamdam pa sa kanila. Nakadapa na, isusubsub mo pa. Mananagot ka. Yan ang sinasabi sa ating unang pagbasa. Napakaliwanag nito. Ang sabi doon, wag natin silang aapihin. Api na nga sapagkat mananagot ka. Hindi ko kayo tinatakot. Yan ang sabi niya. Kaya ako, nakikinig yung mga magulang ko, lalo na yung nanay ko na minsan maganon. Kahit yung mga kapatid ko, maging mabait sa mga nagtatrabaho sa atin. Kahit galit ka na, wag mong mumurahin, wag mong hihiyain. Kilabutan ka sapagkat may sinabi ang Panginoon sa atin. Mananagot tayo sa Kanya kapag silang api na ay tumaing sa Kanya. Hindi ko nga po malaman kung saan nanggaling yung pamanhiin at kung may katotohanan niya pa. Yung kapag may pinatay daw at hindi pa sumusuko yung pumatay, maglagay daw ng sisiw sa babaw ng kabao ng patay para daw makonsensya yung pumatay. May mga kaso na kapag natapos yung lamay, wala pa rin lumulutang na pumatay, wala pa rin nakukonsensya. Nako, totoo po. Yung iba, pati yung sisiw, inililibing kasama ng patay. Totoo, nilalagay sa loob ng kabaong. Kawawang sisiw. Walang kinalaman na damay. At kawawa rin yung patay. Gusto mong mamahinga, paano ka mamamahinga? Sinamahan ka ng sisiw na maingay. And I don't know with you kung yan ay totoo. O sige, granted for the sake of argument. Kasi may nagko-comment din dyan. Totoo yan. Sapagkat yung kapatid ko pinatay, naglagay kami ng sisiw. Hindi pa natatapos yung lamay. Nakonsensya na yung... O sige, kahit nakonsensya pa, nakapanood ka na sa TV na habang ini-interview yung salarin, umiiyak pa, ano ang sinasabi? Sinasabi ba niya, kaya po ako sumuko. Lagi ko narinig yung sisiw. Walang ganun, Mars. Ang maririnig mo sinasabi, hindi ko na po maatim. Inuusig po ako ng aking konsensya. Konsensya! And conscience is not the chirping sound of that little chicken. Conscience is that little voice of God in our hearts. Men, kahit pa manok ang ilagay mo on top of the kabaong, umalis ka, ilang distance, hindi mo maririnig yan. Pero kapag munting boses ng Diyos sa ating konsensya, kahit saan ka magpunta, kahit saan lupa-lupa, kahit lagi mong takpan ng iyong mga tenga, maririnig at maririnig ko siya. Napakarami ko ng karanasan ganyan. Sa kumpisal, kala mong pinakamatigas natin kasi ang takal hindi ng kumpisal, nakapatay, lalapit at lalapit yan sa kumpisalan. Lalo na kung Katoliko yan. Lilipas ng maraming taon pero luluhod at luluhod sa Diyos. Totoo yun. Kaya sa Kanya tayo dumaing. Lagi kong sinasabi, kapag tayo ay may naargabyado, pag may niloko ka, halimbawa, illegal recruiter, nako, lalong-lalo na yung mga nagbebenta pa ng kalabaw, ng lupa nila, tapos lulokohin mo, yung ini-scam ng mga mahirap lang, yung mga pinauutang, tapos ang laki ng patubo, halos hindi na mapayaran. Father, pinauutang ko naman hindi mo tinutulungan. Lalo mong binabaon sa utang. Tulungan mo, pautangin mo, siguro interest konti lang. Sa mayaman, pwede ka pang magpatubo kahit paano. Kasi paikutin lang niya ito. Pero sa mahirap, maawa ka. Kasi walang pambayad ito. Kapag ganyan ang ginawa natin, at
Lumuhod yan sa Diyos at nanalangin at umiyak. Nakaw! Sinabi, "Oh, bakit ganito yung buhay ko? Dapang-dapa na ako, Lord. Maawa ka naman sa akin. Ikaw na po ang bahala sa taong nagpautang sa akin. At ang interest ay napakalaki. Ikaw na po, may debt pa ako. Wala naman ako ibabayad. Ikaw na po ang bahala sa umapi sa akin." Pag ganon, kung ikaw yung umapi, nakaw! Arrrr! Di totoo matakot ka na. Mas nakatatakot ito sa mga horror movies ngayon. Kasi ito, totoo. Kasi sabi ng Panginoon, mananagot tayo. Mararamdaman mo ang higanti ng Diyos sa ngalan ng mga taong inapi mo. On the other hand, kapag tumulong ka sa tao, ang laki ng tulong mo, tapos hindi makabayad o makaganti sa'yo, hindi ka pa lumalayo, sasabihin na, bahala na po ang Diyos sa inyo. O kaya hindi mo man marinig pag nagdasal yan sa Diyos. Kasi bago mo tulungan yan, nagdasal na yan sa Diyos. At ikaw ang pinadala ng Diyos. Babalik yan sa Diyos at magdarasal ulit. Lord, salamat, napakabuti mo. Hindi mo ako pinababayaan. May tumulong sa akin kanina. Lord, ikaw na ang bahala sa kanya. Congratulations. Sapagkat sinisigurado ko sa iyo, mararamdaman mo ang ganting pagpapala ng Diyos sa iyo. Siyang nagsabi, ano man ang gawin mo sa isa sa maliliit na ito, sa akin mo ginawa. At kapag sa Kanya natin ginawa, anong sinasabi ng Proverbs 19:17? Pinapautang natin siya. At kapag pinautang natin ang Diyos, magbabayad siya. And how do you expect God na magbayad sa iyo? Sa currency mo? No, sa currency niya. Peso tayo, dollar ang Amerika, bakit napakatindi ng lamang? Hamak na mas mayaman sa bansang Pilipinas ang Amerika. Nasan ba ang Diyos? Nasa langit. Nasa langit na sinasabi sa Bible, no eye has seen, no ear has heard, no mind has ever imagined. So yung currency ng Diyos, no eye has seen, hindi pa nakikita ng iyong mga mata, hindi pa naririnig ng iyong mga tenga, hindi mo pa naiisip ang ibibigay na bayad ng Diyos sa iyo. Remember ang sabi ni Kristo, kapag nagbigay ka, ibabalik niya siksik, liglig at umaapaw pa. Marami ang naniniwala sa inyo na kaya tayo nakapagpatayo ng simbahan, even during the time of pandemya, wala pang 2 taon na itayo na ito sapagkat alam niyong maraming tumutulong. Tama, pero kulang. Hindi lang po tayo tinutulungan, tayo rin ay tumutulong. Makikita po ninyo, audited naman yan. Ang finance natin, recorded yan. Walang makapaglalabas ng pera ng illegal dyan. Recorded po yan, maliwanag. Audited ng diocese. Makikita mo sa record, yung binigay nating mga ayuda nung panahon ng pandemya, yung ibinigay nating pang-relief goods nung may mga bagyo, may mga nasalanta. I remember nung nag-donation drive tayo, nag-dwindle yung online donation para sa parokya. Pero okay lang yun. Pero kasi nakalikom naman tayo ng milyon-milyon sa donation drive natin para sa mga nabagyo noon. Hanggang sa mga pagbibigay natin sa mga worthy na mga mag-aaral pero walang pampaaral. Yung mga dapat na ipa-ospital, abuloy sa mga namatayan. Hanggang sa makapagpatayo rin po tayo ng isang kapilya na nasisira na dahil nakatenga, etc. Hindi ko lang sinasabi sa inyo sapagkat baka sabihin ng iba sa inyo, Father, para sa simbahan yung binigay namin, opo. Pero pag sinabing simbahan, tandaan po natin, first and foremost, hindi gusali kundi tao. Walang silbi ang gusaling simbahan kung walang taong pamayanan. At ang sabi ng Panginoon sa ating ebanghelyo ngayon, walang saysay ang pagsisimba, pagdarasal natin kung hindi natin ito papakita sa pagmamahal natin sa kapwa natin. At kasi po pwede nyo rin sabihin, Father, I get that, pero tayo ang nangangailangan din naman ng tulong. Precisely, that's my point. Sige nga, lalong-lalo na sa mga laging nagsisimba dito, yung kasama namin mula una hanggang ngayon. Ang question ay, naramdaman mo ba na kinailangan talaga natin ng tulong? Naramdaman mo ba na gipit tayo sa pera? Naramdaman mo ba na minsan ay pwedeng matigil yung pagpapagawa kahit ilang araw lang? Narindi ka ba sa akin sa mga announcement? Kailangan po natin ng ganito, kailangan natin ng ganon. Hindi ako nag-a-announce ng ganon. Makikita mo, may cross na. Makikita mo, may Station of the Cross na. Makikita mo, maganda na yung pinto. Makikita mo, maganda na yung ilaw. Later on, makikita mo, may chandelier pa dyan.
Nagugulat ka na lang, pero hindi natin na pinag-uusapan. Ang lagi mong naririnig sa akin, salamat. Salamat at nagpunta kayo dito. Salamat po sa suporta ninyo. Salamat sa pagtangkilik sa alkansya. Salamat sa pagtangkilik sa souvenir shop. Yun lang. Kaya hindi mo naramdaman na tayo'y nangailangan. At bakit? Kasi tayo'y nagpautang ng 5-6. Hindi lang 5-6, 5-7 pa. Hindi lang 5-7, 5-9 pa. Multiply to the highest level. Kasi nagpautang tayo sa Diyos. At gumaganti ang Diyos ng biyayang hindi nauubos. Promised. Sapagkat obviously, sumusunod tayo sa utos ng Diyos. Napakahalaga ng utos. Anong sabi niya? Magmahal kayo ng kapwa niyo. Tandaan po natin, ha? Tumulong tayo at tumutulong tayo, hindi mula sa ating kasobrahan. Wala tayong sobrang pera. Nakita niyo may mga pagawain pa. Tumutulong tayo mula noon hanggang ngayon. Mula sa ating pangangailangan. Tayo rin ay nangangailangan. Kaya hindi yung tulong pagmamahal yun. Kapag tinulungan ka ng kapatid mo at kailangan din niya ng pera, tinulungan ka ng kaibigan mo, kailangan din niya ng pera. Kapag tinulungan ka ng magulang mo, kailangan din niya ng pera. Don't call it help. It's love. Huwag mong sabihin lang, tinulungan ako ng kapatid ko. Ang sabihin mo, mahal ako talaga ng kapatid ko. So, yun ang ginagawa ng simbahang ito. So, hindi nakapagtataka na hindi nagkukulang talaga ang Diyos sa simbahang ito. Akala ko nga po nung una, pag natapos na yung simbahang ito, kahit tayo may mga pagawain pa, yung iba sa inyo dito hindi na magsisimba. Kasi quite understandably, di naman kayo taga dito eh. Almost 95% ng mga nagsisimba dito, di naman taga dito, taga ibang lugar kayo, taga ibang parokya kayo, at maraming salamat po. Tinulungan nyo kami makapagpatayo na. Kung wala kayo, hindi maitatayo ito. So isinisip namin, pag natapos na, kahit may ibang pagawain pa, na konti na lang talaga, konti na lang ang magsisimba, kasi natulungan nyo na kami at nagpapasalamat na kami talaga. Pero hindi eh. Ilang beses na ako nakapagpabili ng dagdag na monoblock chairs. Kanina lang sabi ng sekretary ko, Father, kailangan pa natin ng monoblock. Ang dami nagsisimba sa labas. Hindi kayo kumukonti. Dumadami kayo. At salamat po sa inyo. At lalo tigit salamat sa Diyos. Kasi darating ang pagkakataon, wala nang pagawain, pero nandyan pa rin kayo. Ang promise ko, Lord, kung nandyan pa rin sila, nandyan pa rin ang mga blessings mo, audited, reported, tutulong na po tayo sa ibang mga parokya, lalong-lalo na yung mga mahirap talaga. Gusto nating maramdaman nila yung pagmamahal na naramdaman natin dito sa ating parokya. Sapagkat ganon ang pagmamahal. Sabi nga sa 1 John 4:10, it's not that we love God, it's that He loved us. Hindi tayo ang nagmahal sa Diyos, siya ang nagmahal sa atin. Kaya tayo nakapagmamahal ng lubos sapagkat minamahal tayo ng Diyos. And that is a big reminder for us, for each and every one of us, lalong-lalo na sa inyo na mga napapagod ng magmahal, nahihirapan ng magmahal, natatakot ng magmahal. Hindi kahihilingan ng Diyos na magmahal kung wala siya sa iyong ipaparamdam na pagmamahal. Kaya hindi ikaw ang pinanggagalingan ng pagmamahal. Dinadaluyan ka lang. So feeling mo lang, nawawala na yung pagmamahal, parang hindi mo na kayang magpatawad, parang hindi mo na kayang magbigay, parang hindi mo na kayang magsakripisyo. Kala mo lang yun. Bakit? Kasi napapagod ka ng maging daluyan. Walang ibang daluyan eh. Ayaw maging daluyan ng asawa mo. Ayaw maging daluyan ng ibang mga kapatid mo. Sadyang ikaw lang. Lagi na lang ikaw. So ang feeling mo, nalalaspag ka na bilang daluyan. Pero the good news is this. Kahit parang laspag na bilang daluyan, hindi ka mamawalan. Kasi daluyan ka lang. Ang Diyos ang siyang pinagmumulan. You are not the source. God is the source. So wag mong isiping, wala na. Meron pa. Nagkaklag lang. Kasi napapagod ka na. Pero bakit ka mapapagod kung wala nang ibang magiging daluyan pa ng biyaya sa iba, lalo na sa iyong pamilya, kundi ikaw na lang talaga? Basta ang isipin mo, hindi ka mawawalan. Kasi bago sila mapuntahan ng grasyang manggagaling sa Diyos, ikaw muna, hindi ka hihilingan ng Diyos ng bagay na hindi na muna niya sa iyo ibibigay. Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal sa ating banal na pagdiriwang.
na-solve ang problema mo, nakala mo hindi mo kaya at ng pamilya mo, yung naranasan mo ang muling pagkabuhay ni Kristo habang nabubuhay ka dito sa mundo, kapatid, kung papaanong kapag tayo namatay ng literal at binuhay ni Kristo ng may kapal sa kalangitan at hindi na tayo mamamatay, gayon din naman, kapag naranasan natin sa ating buhay na tayo'y namatay dahil sa kasalanan, dahil sa matinding problemang ating pinagdaraanan, mahihirapan na ang demonyo na patayin ulit tayo sa problema sa kasalanan kung ito'y napagtagumpayan na natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kahit na ayaw natin, sana kapag nandiyan na ang karanasang yan na hindi naman din natin maiiwasan, kamatayang literal o metaphorical man, harapin natin ng may pananampalataya. Huwag nating iuurungan. Basta, kapatid, kapit lang. In as much as ginay ko naman sa banal na kasulatan. Halimbawa, dun sa isang favorite passage ko, Ecclesiastes 3, verses 1 to 8. Yung nagtataglay ng mga opposites in life. Time to be born, time to die. Time to heal, time to kill. Time to plant, time to uproot the plant. 14 opposites in life. Wala akong nakitang time to give up. Yes, walang time to give up. Kahit na may verse na nagsasabing, there is time to die, walang time to give up. Na para bang sinasabi ng passage na ito, kapatid, sinasabi sa atin ng Panginoon, ano man ang maranasan mo sa buhay, sa mundong ito, na pagkamatay, do not give up. Hold on to Him. Huwag kang bibitaw sa Kanya, sa biyaya ng muling pagkabuhay niya. Kumbaga sa talaba, dapat ang pananampalataya natin, kahit patay na, nakakapit pa. Sa pagkatandaan natin, pwedeng tama yung expression natin habang may buhay, may pag-asa. Pero kapatid, sa wari ko'y wala naman yan sa Biblia. Sinong nagsabi niyan? Tao lang. Pero hindi ko sinasabing mali yan. Yan ay base sa ating karanasan, base sa ating kakayanan, base sa ating punto de vista, base sa ating kamalayan. Pero ang sinasabi ko'y ganito, sa kamalayan ng Diyos, sa punto de vista ng Diyos, kahit kamatayan, kaya niyang gawan ng paraan. Kaya wag mong sasabihin sa Panginoon yung expression, habang buhay, may pag-asa o may buhay, may pag-asa. Kasi sasabihin niya sa iyo, kahit sa kamatayan, kaya kong lagyan yan ng pag-asa. Natatandaan ninyo kung paano niya itinuring yung kamatayan ng babaeng anak ni Jairo? Anong sabi niya? Hindi patay ang bata, natutulog lang. Natatandaan ninyo kung paano niya binuhay na magmuli si Lazaro? Hindi niya sinabing, Lazaro, mabuhay ka. Ang sabi niya, Lazaro, lumabas ka. Sapagkat para kay Kristo, kahit kamatayan pa yan, pagtulog lang yan. Or, kayang-kaya niyang gawan ng paraan. No wonder, bago namatay si Jesus sa krus, natatandaan niyo yung sinabi niya? Ang sabi niya, it is finished. Hindi niya sinabing, I am finished. Ang sabi niya, naganap na, tapos na. Hindi niya sinabing, tapos na ako, tapos na maliligayang araw ko. Pagkatapos nito, wala na. No? Ang sabi niya, it is finished. Ano yung it is finished? Hindi siya, kundi yung pinapagawa sa kanya ng Ama. Siya, hindi siya, sapagkat alam niya, kahit siya'y mamatay, siya'y muling mabubuhay. Kaya sana, kapatid, ganun din tayo. Ano man ang maranasan nating pagkamatay sa buhay na ito, harapin natin ang may pananampalataya sa Diyos at huwag na huwag nating sasabihin, tapos na ako. Manapang sabihin natin, tapos na ang kaya at dapat kong gawin. Ang Diyos naman ang gagawa para sa akin. Sapagkat anuman ang hindi ko kayang gawin, ang Panginoon ko ang siyang gagawa kay kilos para sa akin. Kapatid, nasa mga paa, nasa mga legs, nasa mga arms, nasa mga kamay mo pa rin ang paraan. Father, akala ko ba mayroong hangganan ng aking kakayanan? Yes! Pero bakit nasa sa akin pa rin ang paraan? Ganito yon. Ang tanging paraan kapag wala nang nangyayaring maganda sa kabila ng mga ginagawa mong pagsisikap, nasa mga kamay mo pa rin, nasa mga arms mo pa rin, nasa mga legs mo pa rin, nasa mga feet mo pa rin, ang gawin mo, yung feet na yan, yung legs na yan, ibaluktot mo,
lumuhod ka, yung mga arms na yan, yung mga kamay na yan, itaas mo, sumuko ka sa Kanya. Yung mga hands na yan, isalikop mo, magdasal ka. At sabihin mo, Lord, nagawa ko na yung kaya at dapat kong gawin. Ikaw naman. At darating ang tulong na iyong kailangan. Doon mo mas mararamdaman ang katotohanan. Doon mo aangkinin ang katotohanan ng kanyang muling pagkabuhay sapagkat sa iyong pagkamatay, sa kasalanan, sa problemang pagdaraanan, muli kanyang bubuhayin because just when you're about to give up, He will hold your hand, hold you up, and tell you, do not give up, stand up.